na pagbati mula sa Makabayan Black sa lahat na nakikibakang Pilipino, nakikibaka laban sa pork barrel, korupsyon at para sa pagbabago. Mga kasama, kung ginigiit ng ating magsasaka ang libreng pamamahagi ng lupa at tunay na reformang agraryo, ano ang sagot ng gobyerno? Wala kaming pera. Pag ginigiit ng mga manggagawa na buhusan ng kapital ang industrialisasyon para dumami ang trabaho, ano ang sagot ng gobyerno? Wala kaming pera. Pag ginigiit ng ating malalitang tagalungsod ang pabahay mula sa gobyerno, ano ang sagot ng gobyerno? Wala kaming pera. Pag ginigiit ng ating government employees na dagdagan ang sweldo nila, ano ang sagot ng gobyerno? Wala kaming pera. Pag ginigiit ng ating mamamayan ang libreng paggamot, pondo sa ospital, ano ang sagot ng gobyerno? Wala kaming pera. Pag ginigiit ng kabataan, pondo sa edukasyon, dagdag na classrooms at guro, ano ang sagot ng gobyerno? Wala kaming pera. Kaya po, nanggigitla tayo nung nalaman natin sa Napoles pork barrel scam, 10 billion pesos, at ngayon, dito sa DAP, 144 billion pesos at least ang winaldas ng gobyerno. Nagulat tayo, ang gobyerno pala'y maraming pera. Maraming pera. At yan daw ay dahil sa DAP. Ano ang DAP? Simple lang po mga kasama ang DAP. Ang DAP, gusto ni Aquino ang sistema na iisang tao lang ang nagdidesisyon kung saan dadalhin ang proyekto at sino ang mga benepisyaryo. Pork barrel ang DAP. Matapos aprobahan ng Kongreso ang budget, ang Aquino government biglang binaliwala ang budget at siya'y nagdesisyon kung saan niya gustong dalhin yung pera. Saan ba niya dinala ang pera? 30 billion pesos binigay sa Central Bank. Habang tayong mahihirap, nagdidildil ng asin, nangungutang dahil sa kahirapan, 30 billion pesos para sa Bangko Sentral na siyang isa sa pinakamayaman na bangko sa Pilipinas. Saan niya dinala ang pera? 2 billion pesos para sa Tarlac. Hindi niya binigay sa Samar o sa Leyte na naghihirap. Doon niya binigay sa Tarlac 2 billion pesos. Hindi sa mga dukha na probinsya ng Luzon at Mindanao. Doon sa Tarlac 2 billion pesos. Saan niya dinala ang pera sa DAP? Bilyon-bilyon ginastos para magbayad sa mga landlords kasama ang Hacienda Luisita. Bilyon-bilyon kasama ang pagpagawa ng Malacanang, pagbili ng mga baril ng mga pulis. Lahat yan pinagkait niya sa mamamayan, sa mga mahihirap na mamamayan, at lahat yan binigay niya sa mayayaman. Tama ba yan? Hindi! Tama ba yan? Hindi! Ngayon, napisto na natin si President Aquino, nalaman ng DAP. Sabi niya, ay, teka muna, hindi naman masama ang intensyon ko doon. Good faith naman ako doon. Good faith pa yung dadalhin mo ang pondo para sa taong bayan. Hindi mo ibibigay sa mahirap, ibibigay mo sa mayayaman. Good faith pa yun! Good faith pa yun, nagastusan mo ang 2 bilyong piso ang Tarlac habang ang mga ating mga taga-maralitang taga-Luzon ay halos walang bahay. Good faith pa yun na pagkaitan mo ng tulong ang mga biktima ng Yolanda at lahat ng biktima ng kalamidad at iwas-iwas mo ang pondo para sa Hacienda Luisita. Good faith pa yun? Kaya mga kasama, karapat-dapat lang na singilin si Aquino. Hindi yan good faith dahil ginagawa ni Arroyo yan nung panahon niya na winawasiwas, dinadala, iniikot-ikot ang pondo ng bayan, kaya bilyon-bilyon ang nawala. At ang oposisyon, kasama si President Aquino noon, siya ay isa sa tumuligsa kay Gloria Arroyo sa ginawa niyang pagnakaw sa budget at pondo ng bayan. Sa katotohanan, meron siyang bill sa Kongres, sa Senado, nung siya'y senador pa, Senate Bill 3121, na kung saan sinasabi niya,
Gloria Arroyo, hindi mo pwedeng galawin ang budget. Maraming milagro ang mangyayari dyan. Kaya kung gusto mong galawin ang budget, magpaalam ka muna sa Kongreso. Alam ni President Aquino na mali ang DAP at hindi siya pwedeng magsabing wala siyang kinalaman dito. Nung nagdeklara si Marcos ng martial law, sabi niya, maganda ang intensyon ko. Good faith daw yon. Nung tumawag si Gloria Arroyo kay Garciliano, doon sa Hello Garci tape, sabi ni Gloria Arroyo, hindi masama ang intensyon ko. Good faith din daw yon. Nung pumatay si General Palparan at maraming mga militar, pumatay at nag-abuso sa karapatang pandao, good faith rin daw yon. Good faith ba yung hindi mo bibigyan ang aumento ng sweldo ng lahat ng mga kawani ng gobyerno? Hindi good faith yan. Hindi good faith na pagkaitan mo ng pondo ng magsasaka at mga manggagawa para lang ibigay sa inyong mga kaalyado. Hindi good faith yan. Kaya mga kasama, dapat lang nating sabihin kay President Aquino, wakasan na ang sistemang ikaw lang ang nagdidesisyon kung saan dalhin ang pera ng taong bayan. Wakasan na ang sistema na kung saan ang buong gobyerno, ang mga burokrata kapitalista ay siyang nagmamayagpag para kurakutin ang pondo ng bayan. Panahon na para sabihin ng lahat ng mamamayang Pilipino, tapusin na ang DAP, tapusin na ang pork barrel. Noy Aquino! Pork Barrel King! Noy